things, new blessings your way, and your encounters will last you the rest of the year in the great places of blessings and amazing grace in Jesus' mighty name. Amen. God's amazing grace will escort you through this year of 2025. You have an escort throughout this year. Amazing grace will escort you from January, February, until December. The Lord goes before you to clear the way, to make sure it's clear, to make sure there are no delays, no hindrances. God will escort everyone, including me. There will be no hindrances in 2025. We receive those words and we decree over everyone that grace will escort you all through this year, and you will not experience this grace in Jesus' name. God will do it by grace, and He will now make it amazing, unexplainable grace. Grace will come to you in so many multiplied ways in Jesus' name. Ako'y natatawa dahil ang kausap ko ay mga Filipino speaking pero English yung aking sinasabi. Natatawa ako, sabi ko, naiintindihan kaya ito ng aking mga kaharap. God will escort you through this 2025. Sasamahan tayo ng Diyos ngayong 2025 mula January hanggang December. Gusto nyo ba? Talaga? Yun ang pangako ng Diyos. God will clear your way. Pagka tayo lumalakad, baku-bako ang ating daan, may pataas, may pababa, medyo mahirap humakbang. So, kailangang may maglinis ng ating daan, and God will clear the way for you this 2025. I-explain ng aking asawa, 2025, sinasabi na year of multiplication, year of abundance, year of amazing grace. Kaya sinasabi niya, parang tayo lalago, parang tayo dadami, bumili na ng bangko, pinalalaki ang church. Medyo magiging maganda ang itsura ng church natin ngayon 2025 dahil yung arkong yan, ililipat pa doon sa kabila, magiging maganda ang itsura na yan. Kaya, kailan ba ang kasal ni Lim? Kaya. Kailan ang kasal ni Lim? Every Saturday tayo gagawa at ito ay bubuksan kapag yung ayos na yon. Kaya extended yung ating magiging church. Kabila, i-extend natin yan. Ang tanong ko lang sa kahapon, Lord, buhay pa ba ako? Pag-extend ba dito, buhay pa ba ako? Kayo, kailan nyo gustong ma-extend yan? Kapag patay na kayo? Di ba hindi naman kayo papayag na kung kailan kayo wala na, tsaka nyo gagawin ang mga bagay na yon. Kaya ang magiging ninyo ngayon wala kayong sasayanging oras, wala kayong sasayanging panahon. Itong 2025, gagawin yung lahat ng oras at panahon na magiging mabunga sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nag-message ako kay Lovely dahil si Lovely nagtitinda. Sabi ko, Lovely, may merienda ka ba? Bigla siyang nag-message, wala ho. Pero mamaya magbibiko ako. Pinabibigay po ni Marvin na walang bayad. Sabi ko, hindi, babayaran natin. Ayaw pong pabayaran ni Marvin.
Sabi ko, hindi. Sabi mo si Marvin ang umakyat dito. Hindi yung merienda ni Marvin. Kaya si Marvin ho ay nagtrabaho. Ayan. Kami ay wala kayong kaalam-alam, kami ay nasa Margarito nung hating gabi pagkatapos ng Bible study ay bumalik yung L300 para si Josue ay dalahin sa Margarito dahil dehydrated na. Ilang saksak ng sabi ng misis ko, walang makuwang dugo doon sa kanyang ugat, kaya ang daming saksak niya. Kabila sa kanyang kamay ay saksak dahil dehydrated na. At pinaghihintay kami ng doktor doon sa result, 4 hours daw na maghihintay ay alauna na noon. Sabi ko, umuwi muna tayo. Tayo ay matulog. At 5:00 kami bumalik. Pero sabi ko sa kanya nung gabi, kung ganyan ang iyong karanasan, ay pumaroon ka sa sa paggagawa ng church, tumulong ka sa pananampalataya. Kaya ho siya ay nandyan kahapon at siya ay tumulong sa paggagawa. Pero sabi niya, hinang-hina na siya. Dahil hindi siya makakain, dahil tuwing may kakainin siya tubig at isinusuka niya. Ganun siya pinahirapan ng kaaway. Subalit, lahat ng gawang iyan ng kaaway ay hindi na naig sa kanya, kundi kahapon siya ay nandyan, tumulong, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kami ay nag-uusap ni Brother Art bago magsimula. Sabi ko sa kanya, alam mo, may question kasi. Ang tanong ganito, sa church na ating ginagawa, sino sa palagay ninyo ang nais ng Panginoon na makarating dito? Mayaman o mahirap? Sagot. Sino nais kaya ng Diyos na makapasok dito? Mayaman o mahirap? Dalawa lang ang pagpipilian. Mayaman. Kita nyo, mayaman May sakit, magaling. Magaling. Ayos ang paa, hindi ayos ang paa. Ayos ang pa. Diyan kayo nagkakamali. Iyan ang alam ng tao. Na ang nais ng Diyos na kanyang tawagin ay yung marunong, yung magagaling, yung mayayaman, diyan kayo nagkakamali. Ini-extend natin ang church na ito hindi para punuin ng mga matatalino, ng mga mayayaman, ng mga hindi. Ng magagaling ang katawan, hindi. Nais ng Diyos, ang lugar na ito ay punuin ng mga walang pag-asa. Mga taong walang pag-asa. Mga taong mahihirap. Mga taong ang lugar na ito ay nais ng Diyos punuin ng kanyang kaluwalhatian. At ang kaluwalhatian ng Diyos ay doon sa mga taong walang pag-asa na nagkaroon ng pag-asa. Kaya tandaan ninyo, ang tao, ganung mamili eh. Ang tao, kung mamili, yung makisig, yung mayaman, yung... Pero iba ang Diyos. Kaya kung tatanungin niyo ako tungkol kay Faith. Tatay, anong gusto mong maging asawa ko? Mananampalataya o di mananampalataya? Sasagot si Jen Carl,
Sabi niyo, mananampalataya. Tay, anong gusto mong maging asawa ni lalapitan ko, ni JL? Mananampalataya o di mananampalataya? Bambilis natin sumagot, mananampalataya. Pero pag Diyos kasi yung pumipili, iba eh. Pag ang Diyos ang pumipili, iba. Kaya minsan, hinahatulan natin sila. Galit na galit tayo pag nagkaasawa ang ating mga anak ng mahirap. Naku po, anak, ano na lang mangyayari sa iyo? Baka wala kang pambili ng pagkain. Anak, paano naman yan? Nagkaasawa ka ng bilanggo. Minsan, ang tao ay mabilis humatol. Pero sa Diyos, iba kasi kung humatol ang Diyos. Sabi ni Peter, yay, nagkapag-asa ako sa tatay ko. Nagkapag-asa ako sa tatay ko. You must prevail. Tuloy ko na lang ang pagbasa. Medyo kayo ay nag-iisip kayo ng lumalawak ang inyong kaisipan. Narito ba si Lisa? Lisa, are you here? Lisa, halika dito. Ang Kang Inday nasaan? Halika yung dalawa, Kang Inday. Ayan. Kayo naman na isasalang ko. Kang Inday si JL at si Faith. Ayan. Ano ang hatol ng Diyos? Hindi ko alam, marami na palang naguguluhan. Pero mamaya kayo hahatulan ng Diyos. Babasahin muna natin ito. Genesis 32:28. And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince hast thou power with God and with man, and has prevailed. And now there is the last word in verse 28, which is prevailed. We're talking about Jacob and God. So when you look at in the context of that verse, it means Jacob actually had an upper hand. But when you really look at it, you will realize that God just allowed him to have the upper hand. He loved him so much that he allowed him the upper hand in the wrestle. You have the power with God and with man, and you have prevailed. Which means both spiritually and physically, God allowed him to prevail. It is incredible. So that word means to have the upper hand. But it also means many other things. It means to succeed in a pursuit or endeavor. It also means to overcome in a battle. What confronts you or what you confront in 2025, God will make you to have the upper hand in the name of Jesus. You will never be under. You will never be beneath. You will always be above. God will lift you higher than your enemies. God will make you better than your equal. To prevail just simply means to be ahead of your opponent. To get ahead of those who are better than you. It's an incredible year that God is going to show in your life, and people will be puzzled to see the hand of God upon your life. In Numbers 22:6, Come now, therefore,
I pray thee, curse me these people, for they are too mighty for me. Peradventure I shall prevail, that we may smite them, and that I may drive them out of the land. For I wot that he whom thou blessed is the blessed, and whom thou cursed is cursed. A man can be wicked, so prevailing his spiritual implications, there are people who consult with people who have powers to engage spiritually, to attack and afflict God's people, and they will have the upper hand. But God won't allow them. Numbers 23:23, surely there is no enchantment against Jacob, neither is there any divination against Israel. According to this time, it shall be said of Jacob and of Israel, what hath God wrought? There is no enchantment against Jacob, and no divination against Israel. You are going to be wondered this year. People will look at you and they will say, what is this that God has done? I have seen it happen in life. I've seen it happen in the lives of men and women of God. Anything that has come against you, you have prevailed over them. This is the year 2025. You have prevailed. Ikaw ay magtatagumpay. Hallelujah. God has ordained you. You must prevail. If Jacob prevailed, Israel prevailed. Then you must prevail. God is blessing you. It's just incredible that God is doing so many good things in the lives of people. The Spirit of God is doing incredible work. Kung ang Israel ay nagtagumpay, kung si Jacob ay nagtagumpay, kung ang inyong mga pastors ay nagtatagumpay, kayo man, dahil kayo'y mga anak ng Diyos, kayo'y magtatagumpay, wala isa man sa inyo ang babagsak. Bawat isa may karapatang magtagumpay sa kanyang buhay. Hallelujah. Sabi dito, listen, life is about winning. Sabi mo sa iyong kalapit, life is about winning. Isa lang dito ang yung hindi natatalo ni si Winning. Winning, nasaan ka? Siya yung kaisa-isang hindi natatalo. Lagi siyang nasa winning side. Dahil ang kanyang pangalan ay Winning. Mabuti na lang, Winning ang kanyang naging pangalan. Dahil kung di Winning ang kanyang naging pangalan, baka yan ay nagbibilang na ng bituin sa daan. But because her name is Winning, lagi siyang nagtatagumpay. When you lose, it's not the will of God. Kapag kayo'y natalo, kapag kayo'y nabibigo, hindi iyan ang kalooban ng Diyos. Isa lang ang kalooban ng Diyos. Itanim ninyo yan sa inyong kaloob-looban. Isa lang ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay kayo ay magtagumpay. He made you to be a winner, a man or woman that prevails. You prevail over your enemies.
Jesus said in Matthew 16 verse 18, "And I say unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." The gates of hell shall not prevail against the church. That's why in Exodus chapter 17, Israel prevailed in the battle. And Moses said unto them, unto Joshua, "Choose us out men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand." Pakibasa ng lahat sa Tagalog, Exodus 17 verse 9. Verse 10. Kung hindi, pwede kayong humarap sa unahan. Ayan, para kayong ikinakasal. Bago matapos ito, kayo ay friends again. Pakibasa ang 11. Verse 12. There is a spiritual connection. There is something about lifting up your hand. See, if they lifted up his hands, and there was victory when you lift up your hands, there will be victory. Taas yung anyong kamay. Ang sabi doon, there will be victory when you lift up your hand. Purihin natin ang Panginoon. Naikwento ko kay Sister Maura, ako ay nakikinig ng lesson na to. At sa aking pakikinig, ako ay pumikit. Hanggang dumating sa akin na isang pangitain na ako ay pinapasok sa pastoral house ng Angono. At nandoon nakita ko ang Sister Oklet at ang Brother Boy. Sila lang dalawa. Then ako'y lumabas at muli kong narinig ang pangangaral ni Doc Bolets. At habang siya'y nangangaral, nang pinataas na ang kamay ng mga alagad, ng mga tao ay mismong Brother Boy na yung nangangaral. Hindi na si Bolets yung aking naririnig. Narinig ko na ay si Doc Nep o si Pastor Nep. Nang ibig sabihin, nais nila na tayong lahat ay magtagumpay dito. Ayaw nila na tayo ay nabibigo, ayaw nila na tayo ay natatalo. At habang nakikipagdigma ang Israel sa Amalek, habang nagkakaroon ng digmaan, pag ang kamay ni Moses ay bumababa, natatalo ang mga Israel. Ang ginawa ni Moses ay nilagyan ng tukod na bato. Dahil pag nangangawit ang kanyang kamay, syempre bababa. Pag bumababa ang kanyang kamay, natatalo ang Israel.
Kaya kailangang itaas ang kamay ni Moses. At habang nakataas ang kamay ni Moses, nagtatagumpay ang mga Israelita. Because you are lifting up your hands to the Maker of heaven and earth. The one who gave Jacob permission to prevail is the one who will also give you the permission to prevail. You will also prevail. Kung si Pastor Boy nagtagumpay, si Sister Rocklet nagtagumpay, ngayon si Pastor Nep, siya rin ay magtatagumpay. At sila ay nagtatayo ng mga lalaki at babae, natatayo sa iglesia upang silang magsalita sa iglesia. At habang ang aking kamay ay may kakayahang magtaas, ang iglesia ay mananaig. Ang iglesia ay magtatagumpay. Purihin natin ang Panginoon. This great God, the maker of heaven and earth, the one that has brought you out into a new year, as you give Him His place in your life, whatever you face this year, you will prevail. The enemy will never stand against you and win. Walang kaaway na makatatayo sa inyo at magtatagumpay. Lahat ng kaaway na tatayo sa inyong harapan, silang lahat ay mabibigo. Kayo ay magtatagumpay. Hallelujah. Every attack from the pit of hell, we join you to subdue them in the mighty name of Jesus. They will bow to the power of God. They bow to the will of God. They bow to the Word of God. Sila ay pasasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Sila ay mabibigo, sila ay pasasakop sa salita ng Diyos. Wherever you are watching, anywhere in the world, para tayo nasa television, the hand of God is upon you right now. We will stop the devil. We will stop the devil from whatever he has been doing in your life. He ceases to work his terrible works. The Bible says in Psalm 7 verse 9, "Oh, let the wickedness of the wicked come to an end, but establish the just, for the righteous God trieth the hearts and reign." Sa Tagalog, basahin ng lahat. Pakiulit ng malakas. Look, it is impossible that your enemy thought they have finished you. They thought they have defeated you. They thought you are gone. It's over. But I am telling you in the name that is above every name, if God has not said it, man cannot say it to be established. If God did not do it, man cannot do it and is established. What God did not sanction you can never happen. If
even they thought they've gotten the upper hand, they cannot have the upper hand because the one that has the highest hand is the Creator of heaven and earth. Siya na may makapangyarihang kamay, siya yung ating manlilikha, siya yung lumikha ng langit at ng lupa. And He has stretched His hand to pick you up at kanyang iniuunat ang kanyang mahabang kamay upang ikaw ay kanyang damputin at itaas buhat sa inyong mga kaaway. To let you above your competitor. Upang ikaw ay kanyang itaas sa iyong mga kaaway. To lift you up above every situation and anything that made your life hard for you, the God whom we serve has taken you by the hand. Mga kapatid, ang Diyos na ating tagapagligtas, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, meron siyang kamay na iuunat niya upang tayo ay huwag bumagsak. Amazing grace is escorting you through this year. Sumasampalataya ba kayo doon? Amazing grace is escorting you through this year. You will not fail. Pauulit-ulitin ito ng Diyos sa inyo. You will not fail. You will not falter. For God has come to your rescue. Prevail over your enemy. Everybody say rescue. Ano ba ibig sabihin ng rescue? Ano ba ibig sabihin ng rescue? Yung napapahamak ka, yung nalulunod ka, yung nasusunog ka, yung nasa ilalim ka ng kapamahalaan ng kaaway. Biglang darating yung lingap, yung tulong, yung habag, yung kapangyarihan ng Diyos. Bigla mong mararanasan. Para kang nasa impyerno, bigla kang kinuha at inalis ka sa impyerno. Para kang walang kapag-asa. Sinaksa ka sa lahat ng bahagi ng iyong kamay. Wala kang maramdamang tulong. And God will rescue you. For God has come to your rescue. You will prevail over your enemies. Amen? At sa lugar na ito, you are not the enemies of God. You are not the enemy of one another. We are all here. We are all child of God. We are all here. We are all believers of God. And all of you will prevail. No one will fail. No one will lose. Every one of us will experience the rescue of God. Every one of us will prevail against your enemy. Purihin natin ang Panginoon. Kung mayroon mang enemy, hindi ikaw yon. Kung mayroon mang enemy, wala rito yon. Kung may enemy, yan ay walang iba, kundi yung outside force. We live in a very terrible world, a world of wickedness. The Bible says in Isaiah chapter 60 verse 2, for behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people, but the Lord shall rise upon thee, and His glory shall seen upon thee. Marami akong naririnig sinasabi nila, grabe pala sa California, napakasama pala ng daigdig niyang mga tao ron. Sila pala ganito. At ang Diyos ay biglang kumilos at marami sa kanila ang nagsisi, nagbalik loob sa Diyos dahil dumating ang
hatol ng Diyos. Matapos ang sunog, tapos dumating ang, ano ba yung malalaking alon? Ano yun? Dumating yun. Dumating ang, ano pa? Maraming dumating, lindol. Kaya, bagamat masasama yung nangyayari ngayon, pero ang punot dulo kasi doon, nais niyang iligtas ang sangkatauhan. Nais niyang iligtas ang bawat kanyang nilalang. Kaya naman tayo mga kapatid ay nagpupurit, nagpapasalamat sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay makapangyarihang Diyos. Kung bumaba man dito yung darkness, kung bumaba man dito yung ulap, yung binabanggit ng asawa ko, kung bumaba man dito yung ulap, dalangin natin, ang ulap na yon dala ng kaluwalhatian ng Panginoon at hindi dala ng kadiliman. Amen? For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people, but the Lord shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee. The agent of darkness most times appear to be very formidable, very strong, and many Christians are afraid. Scripture says that there was this champion of the Palestines called Goliath. He had been a champion all his life, and when he stands by virtue of his height as a giant, he was far bigger than the biggest man in Israel. Saul happened to be the biggest man of Israel and the tallest. But Saul, the king, saw him. He fled. He ran into the trenches. He won't know what might be making you to run. The Bible says, this man terrorized Israel for 40 days. We don't know what is terrorizing you, making you to be afraid. Mayroon ba kayong mga problemang tinatakbuhan na hindi kayo makatulog? Katulad ni Saul, for 40 days, tineterrorize siya ng kaaway. Hindi siya makatulog, problemado siya dahil mayroong isang lalaki na ang pangalan ay Goliath na tumakot sa kanya. Akala ng buong Israel si Saul ay makapangyarihang lalaki. Pero nang dumating sino yun? Nang dumating si Goliath, siya'y nanakbo. Takbo siya. Mayroon ba kayong ganung karanasan? Lahat naman ng mga mananampalataya, mayroon iyang kinatatakutan. At pag dumarating yung Goliath niyon, ang tao ay tumatakbo. Hindi alam kung saan paroroon. Salamat na lamang at may David na tumayo laban kay Goliath. Until David came, and the Bible says that David was just a little boy. Ayan. He was nothing before Goliath. God allowed Jacob to prevail. When David fought Goliath, he only had a sling and the stone. Mayroon lang siyang, ano ba yung sling? Mayroon lang siyang tirador at ilang pirasong bato. The scripture says in 1 Samuel chapter 17 verse 50 that David prevailed over the Palestine with a sling and with a stone. How do you explain it? It can only be God. This is amazing grace. How could David won with a spear? Goliath covered, protected his whole body from head to toe
but he left space around his forehead. How is it that a giant that dressed for a war did not put anything to protect his forehead? And that was where the stone went and hit the forehead. I see a spiritual stone. Everybody say spiritual stone. We are throwing stones from here against your enemies, against wickedness, against different places and native doctor, houses, shrine, strange altars. We throw stone with sling against them and we destroy them. We command them to fall. We command them to fall. Let your Goliath fall. Let your Goliath fall in the name of Jesus. Purihin natin ang Panginoon. You must have the upper hand. You have more power than your enemies and your opponent. Ano ba yung upper hand? Ito may dalawa tayong kamay, ano? Left and right. Ano ba yung upper hand? Yun yung kamay ng Diyos na tutulong sa iyo. Mayroon kang kamay ng Diyos. Hindi iyong kamay. Kamay ng Diyos na magre-rescue sa iyo. Pag hindi mo na kayang lumaban kaliwat kanan, kailangan mo ng kamay ng Diyos. Na pag dumating ang kamay ng Diyos, pag dumating ang tulong ng Diyos, lahat ng iyong kaaway, silang lahat ay magbabagsakan, silang lahat ay mabibigo, ikaw ay magtatagumpay. Hallelujah. Sabi mo sa iyong kalapit, you must prevail. Sa Tagalog, ikaw ay magtatagumpay. Ikaw ay mananaig. Kaya yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan linggo pa na introduction ko sa inyo, magiging message pala yon na si Jacob ay nagtagumpay. Yakap-yakap niya yung anghel at nais niya, isa lang ang kanyang nais eh. Ayaw niyang bitawan ng anghel hanggang di siya nababasbasan. Kailangan natin ng basbas ng Diyos. At nang ang anghel ay mag-uumaga na, sabi, uy, bitawan mo ako. Ayaw siyang bitawan. Bitawan mo ako, mag-uumaga na. At hinagip niya yung, litid, kasukasuan. Pigi, ayun, hinagip niya yung pigi. Hinawakan niya yung pigi. At yun, nakiliti si Jacob. Napilitan siyang bituan. Pero sabi niya, bago siya bituan, hindi kita bibituan. Sabi ng anghel, anong pangalan mo? Jacob. At ang sabi niya, ang anghel na pangalan, hindi na Jacob ang magiging pangalan mo. Ikaw ay magiging si Israel na. At sabi ni Jacob, anong pangalan mo? Sabi ng anghel na pangalan, bakit mo ko tinatanong kung anong pangalan ko? Basbasan mo ako. Hindi kita bibituan hanggang di mo ako binabasbasan. Kaya napilitan ng anghel ng Panginoon na basbasan siya. Nabasbasan siya. At siya ay binasbasan ng Panginoon. Hallelujah. Ang basbas na yon ay basbas ng pagtatagumpay. Nais niyo ba magtagumpay? Talaga, kailangan niyo ng